Barado ang daloy ng key sa atay. Mahina ang iyong eastern stem. May kakulangan ka sa bato. Hay! Hindi ka pa nagbabayad. Ikaw si Libufan. Naku, ako nga. Miss, saan po ang masakit sa inyo? Tignan ko nga. Manloloko lang yan. Huwag kang magtangkang pumasok sa tap. Bawal na ang kasunduan. 1,000,000 para lumayas ka sa Jiangxi. Ay! Ikaw ang ipinangako sa akin ng master ko, anak ng Tang, si Tang Suemu. Ang matandang master ang pumayag dito noon. Kunin mo na lang ang pera at maglaho, kung hindi. Kung hindi, ano? Pinababa ako ng master ko sa bundok para tuparin ang kasunduan sa pamilya nyo at magkaroon ng maraming anak para lumaki ang aming sekta. Ang bastos mo. Nakakatawa naman. Presidente pa man din ng Tang Group. Gusto pang magpakasal sa pulubi. Ha ha ha. Anong ginagawa mo dito? Susunduan kita pa uwi. Layuan mo ako. HMPH. Pinapakita ko lang kung gaano kahalaga ang Tang. Huwag kang sumobra. Buhatin niyo ako papasok ng kotse. Tignan natin kung sino ang gagalaw. Hay, ang dumi-dumi mong pulubi. Aray, aray, aray. Ano pang hinihintay nyo? Sige na. Tay Divine Needle, ikaw nga ang tagapagmana. Maghintay ka lang. Doktor, iligtas niyo ang lola ko. Maililigtas ko ang lola mo, pero dapat mong tuparin ang usapan. Kung may mangyari sa matanda, hindi kita palalagpasin. Bumabaliktad ang daloy ng dugo niya. Kahit Diyos mahihirapan. Teka, maililigtas pa ang matanda. Hayaan niyo akong subukan. Saan galing tong manloloko na to? Naglakas loob pang gamutin ang matanda. Magsorry ka kay Tilly. Anong ibig mong sabihin? Siya ba yung doktor, Dad? Hayaan niyo siyang tignan si Lola. Delikado to. Kailangan natin selyuhan ang nerves. Delikado to. May napatay ang mangmang. Ilabas niyo siya. Teka. Tay Divine Needle. 3, 2, 1. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam. Ikaw ang tagapagmana. Salamat, Jerely. Ikaw ba'y disipulo ng baliw na yo? May binigay ba siya sa'yo? Mula ngayon, pamilya na tayo, Lola. Kaya hindi na kailangan maging formal. Walang mas magandang araw kaysa ngayon. Kayong dalawa ay ikakasal ngayon. Aking munting doktor ng himala, maliligo muna ako. Bumalik ka sa kwarto at hintayin ako. CJ. Ay. Aray, sobra na ba? Kailangan kong maghanap ng tubig. Ay, ang bilis mo naman. Wahaha. Hehe, aking binibini, nandito na ako. Asawa ko, ang lambot mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Gusto ko ang laro ng tukso at bitaw. Haha. Dali, patuyuin mo ang buhok mo. Madaling magkasakit kapag basa. Naghihintay ang kwarto sa itaas. Nasaan na ang aking munting doktor? Halika rito agad. Hindi ka ba nasa labas? Paano ka nakapasok? Pagkatapos maligo, pumasok na ako. Ikaw ang nagpahintay sa akin sa kama. Hindi ko nga alam kung saan ka nagtap. Sino ba yon sa labas? Mukhang nagkita na kayo. Kambal kong kapatid yan. Si Tang Suehan, hipag mo. Ay. Pagkatapos akong halikan ng bayaw, ako'y aagawin kita sa kapatid ko. Ay. Hoy. Anong problema? Titignan ko kung may tao sa pinto. Nasa silid tulugan na tayo. Baka may nakikinig sa atin. May tao ba sa pinto? Wala naman. Tapos na ang pag-uusap. Doktor, hindi maganda yan. Mahal, hindi na ako makapaghintay. May mga asunto ako sa kumpanya.
Hintayin mo na lang ako sa bahay. Bakit ka bumalik? Hinahalikan mo ako tapos magkukunwari ka. Hindi. Magkamukha kayo ng kapatid mo. Nagkakamali lang kahapon. Pasensya na, mag-iingat na ako. Maganda ba ang katawan ng kapatid ko? Makinig ka. Ganoon din kaganda ang katawan ko. Bilang asawa ko, lahat ay para sa'yo. Hipag, tumigil ka na, bayaw mo ako. Bakit hindi ka nalang maghiwalay? Tigil, huwag mong sabihin yan. Mapapahamak ako kapag ginawa yan. Wala akong pakialam. Lahat ng mabuti ay para kay Tang Zumo. Gusto ko lang siyang agawin. Kahit anong mangyari. Burahin mo yan agad. Samahan mo ako. Kung hindi, ipapadala ko to kay ate. Mali ito. Bayaw, tingnan mo ako ng mabuti. Wala si ate ngayon. Para sa'yo lahat ng damit na... Tumahimik ka, huwag mong sabihin yan. Baka isipin ng iba may relasyon tayo. Sino nagsabing huwag mo akong tingnan? Tinitignan na kita. Hoy, hoy. Hoy, Tahimik. ang kulit mo. Pero huwag dito sa dressing room. Anong iniisip mo? Kapatid mo, kapatid mo. Nasa labas ang kapatid mo. Tahimik. Nasaan na ang boyfriend mo? Ang boyfriend ko. Pasensya na sa pakikialam. Sa edad mo, hindi mo dapat ginagawa to. Mukhang hindi maayos yang lala. Ano ang gusto mo sa kanya? Ate, huwag kang maingay. Hoy, mahal, ano ng problema? Tara, sabay tayong kumain. CJ. Tingnan mo sa kanan. Lumabas ka. Mahal, pupunta muna ako sa sire. Naku naman, anong pakay mo dito? Wala akong paki, kakain ka kasama ko. Bakit ngayon ka pa gustong kumain? Wala akong paki sa gagawin mo kay Tang Zumo. Gusto lang kitang makasama. Niloloko mo ba ako? Eh bakit hindi mo hiwalayan si Tang Zumo para tayo na lang? Tumawag sa akin ang kapatid mo. Aalis na ako. Hoy, Bakit hingal ka? Nagtatay ako at hindi makalabas. Kahit tagapagmana ng manggagamot, natatae rin. Ano ba yung sinasabi mo? Kahit marunong lumangoy, nalulunod pa rin. May sakit na kailangang alagaan. Ganyan talaga ang asawa ko. May katuturan naman pala. Kailangan ko pang pumunta sa sire. Sige, punta ka na. Aray. Pwede ba tigilan mo na ako? okay lang kung ayaw mo nang maglaro. Pero babanatan mo itong hipon para sa akin. Aray. Hoy hoy hoy. Sinong kawawa ang nag-iisang kumakain dito? Walang may pakialam sa'yo. Gumaling na ang mga latay ko mula sa huli mong pambubugbog. HMPH. Ano naman kung siya ay manggagamot? Akala mo kung sinong matapang. Noon lang ako hindi handa. Ngayon naglakas loob pa siyang humarap sa akin. Anong magagawa mo kapag humarap siya sa'yo? Anong gagawin mo? Libo fun. Kung tunay kang lalaki, huwag mong gamitin ang Tai Divine Needle. Sige, hindi ko gagamitin ang TE Divine Needle ngayon. Mapapaluhod pa rin kita. Tawagin mo akong daddy. Ikaw, lumaban ka. Ha? Hoy, hoy. Ha? Ha ha. Ha ha, Tay, nagkamali ako. Layas ka. Sige, luluhod ako tihiga sa sahig. Giliw, ang pogi-pogi mo ngayon. 20 taon na akong gwapo. Ngayon mo lang napansin, hindi ba't huli na ang lahat? Kasalanan ko pa rin. Kaya, paparusahan mo ba ako mamaya? Ang hilig mo talagang malikot na pusa. Maliligo muna ako, hintayin mo ako. Hi! Papasuotin ko si Mrs. ng medyas na nabili ko sa lungsod. Masisiguro kong masaya to. Naku! Anong ginagawa mo dito? Sinong nagsabing umalis ka pagkatapos magbalat? Kasalanan mo to. Sige na, bilisan mo na. May mahalagang bagay ako sa kapatid mo. Anong mahalagang bagay? Sali ako. Hindi ba't labag to sa moralidad? Giliw. Ah.
Mrs., sandali lang, Mrs. Teka, bumangon ka na. Tara na. Ito pala ang sinasabi mong mahalaga. Sumama ka na rin. Tang Suehan, ilang beses ko bang sasabihing bayaw kita? Huwag mong guluhin ang lahat. Anong meron kay Tang Zumo? Parang lahat kayo ay gusto siya. Sige, aalis na ako. Hi. Kakaiba, ang galing na ng pagsasanay ko kamakailan. Giliw, may problema ta. 3 araw nang hindi umuwi si Xuehan. Ano naman kung 3 araw siyang wala? Suemu, huwag kang masyadong mag-alala, haha. Ganito na siya noon pang bata. Haha, wag mo siyang pansinin. Kamusta naman ang relasyon niyo ni Etheli? Lola, tama na ang pagiging formal. Tawagin mo na siyang manugang. Haha, Dapat magpadala tayo ng maghahanap sa kanya. hi. Kamakailan, nagsasanib puwersa ang mga pamilyang Tang. Wala namang mga tamad dito. Bakit kailangang makipagsanib sa mga... Tutulungan tayo ng mga long na umangat sa bansa. Napakagandang pagkakataon to. Alam kong ayaw mo kay Long Xiao. Pero ikaw, may bufan ka naman, di ba? Ang pakikipagsanib sa mga long. Hindi ka naman aabalahin ni Long Xiao. Basta maayos ang pagsasamahan ng Tang at mainam na mapangasawa ni Xuehan ang mga lo. Ayaw ko nito. Ano ba ang tingin niyo kay Xuehan? Lanan. Nakakahiya talaga, tatay at lola. Sumama ako sa asawa ko. Haay. Giliw, huwag kang magalit. Huwag ka sanang magtampo. Ang galit ay masama sa puso. Paano nila matatrato ng ganito si Xuehan? Kapatid ko si Xuehan. 3 araw na siyang nawawala. Wala man lang silang pakialam. Hoy mahal, huwag kang magagalit. Tutulungan kitang hanapin si Xuehan. Sisiguraduhin kong makakauwi si Xuehan bago mag-umaga. Talaga? Mga asong sinungaling lang ang nagsasabi niya, umuwi ka muna't magpahinga. Mukhang kailangan kong gamitin ulit yung paraan. Wag na, humanap na lang tayo ng tao. Ang dakilang kuweba ng Luo. Ano ba ang maganda kay Tang Zumo? Parang lahat kayo ay gusto siya. Hi. Si Tang Zumo. Hindi yan si Tang Zumo. Hindi siya pupunta sa ganitong lugar. Kapatid niya yan. Si Tang Zihan. Ha. Nakakatuwa. Nandyan pa ba yun? Sige, meron pang natira. Aray. Hindi ba yan si Tang Zihan? Pangalawang anak ng pamilyang Tang. Hindi biro. Kamukha niya talaga ang kapatid mong si Tang Zumo. Maganda, ha. Anong pinagsasabi mo? Gusto ko talaga ang init ng ulo mo. Bakit gabi ka pa rin nasa labas? Wala kang pakialam. Alam kong may problema kang di naranes. Pero hindi ko malaman kung ano. Sino bang gago ang nagpasama ng loob mo? Tanong ko sa'yo, sino mas maganda, ako o kapatid ko? Siyempre ikaw ang panalo. Walang ka-charm-charm ang kapatid mo. Pangit pa ng panlasa niya. Probinsya nung hampas lupa pa ang napangasawa. Dahil magaling ka sa salita. Samahan kita sa inuman. Ano kabuluhan ng inumin mo? Subukan mo ito. Galing sa wine cellar ko sa France. 1,980. Tikman. Ha. Sinabi ko nang huwag kang gagalaw, haha. Bayaw, pakiusap. Nasa isip mo pa rin ang batang yon? Sige, okay lang sakin tayong 3. Mas nakakasabik pa to. Sige na. Aray. Ikaw kanina pa. Binatang Ginoong Lee. Anak ni Ginoong Lee, tatay. Patawarin mo na ko ngayon. Hindi ko na uulitin. Ha. Wala nang silbi ang kamay mo ngayon. Kung makangahas kang hawakan ang magkapatid na ta, kukunin ko ang buhay mo. Ha. Pasensya, hindi ako dapat nagpakatigas ang ulo. Dapat mo iyang sabihin kay Xuemo. Alam mo bang labis siyang nag-aalala sa'yo? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako naghanap sa'yo. Talagang hindi ako katulad ng ate ko. Bakit mo kailangang ikumpara ang sarili sa iba? Ikaw ang pinakamagaling Tang Xuehan. Maging totoo ka lang. Pasensya na, bayaw. Ginagawa ko lang yun para inisin ang ate ko. Sinasadya kong gumawa ng gulo.
Pasensya sa abala na naidulot ko sa Oh, tita, ano ba yan? Nakakita na ako ng mas malala. Hindi na to makakaapekto sa akin. Salamat, bayaw. Ahaha. Huwag ka nang tumawag, ayos na ang lahat. Ha? Tatay, ang galing mo. Kahit hindi ka magmura, iligtas mo pa rin ako. Bata pa lang yon, ikumpara ang kanyang kakayahan sa akin. Kulang pa siya sa karanasan. Pero tatay, hindi ko na kaya. Ano ba ang halaga ng pamilyang Tang? Pinapayagan si Libufa na sirain ang mga plano ko. Hindi ba't sinabi ko na ito dati? Huwag kang padalos-dalos sa mga bagay. Nasa poder ko na ang pamilyang Tang, di ba? Tatay, magsisimula na ba ang plano? Walang makakataka sa pamilyang Tang. Bantayan mo si Tang Xuehan. Siya ang magiging susi mo. Huwag kang mag-alala, tatay. Ikaw na may apelidong Long, huwag kang magmalabis. Ang kontratang ito ay para ipit ang pamilyang Tang. Nanghahamak ka masyado, binibining Tang. Nag-aalok lang kami sa pamilyang Tang. Nang mungkahi, yun lang. At dapat mong malaman, para makamit ang maganda, kailangan mong magsakripisyo. Kung ganito ang kontrata, hindi ako sang-ayon dyan. Tang Sumo, kailangan mong maintindihan. Dalawang pagpipilian lang ang meron ka ngayon. Maging kaibigan mo ang pamilyang Long, o maging kaaway namin. Ano nang ginagawa mo rito muli? Huwag kang magkamali, nandito ako para hanapin ang ate ko. Sasabihin ko sa'yo, may mahalagang trabaho ako. Dito ka lang sa sala. Huwag mo ko istorbohin, ha? Seryoso ako sa'yo. Huwag kang pumasok sa kwarto. Sige na, ang kulit mo. Buffon, Buffon, Buffon. Bangon ka na, Buffon. Anong nangyari, ta? Masyadong masama, guro. May pumasok na tao. Magtago, magtago. Tigil mo yan. Hindi mo pa alam may lason ka pala, no? Panahon ko na bang mamatay? Tatay, anong nangyari? Tatay, tatay. Tatay, anong nangyari? Tatay. Ano ng problema mo? Sumama ka sa akin. Saan mo ko dadalhin para mag-martial arts? Mag-aral ka ng martial arts. Paglaki mo, makakaganti ka na. Tara na. Hoy, gutom na ako, dalhin mo ko kumain. Hoy. Aray. Bakit mo ko ginambala? Nawalan na ko ng kontrol, umalis ka na agad. Hindi ko na mapigilan sarili ko. Hindi pwede, hindi kita iiwan. Kung may sasabihin ka, sabihin. Kaya ko to. Huwag kang matakot, nandito ako. Talagang nakarating na ako sa susunod na antas. Pero malinaw na nawala ako sa landas. Dapat patay na ako ngayon. Hoy, Buffon. 20 ka na, di ba? Umuwi ka na't pumili ng mapapangasawa. Ako mismo ang haharap para magliligaw. Hindi pwede, Master. Hindi pa nagagantihan ang pagkamatay ng ama ko. Pwede ba seryosohin mo? Hoy, wala kang naiintindihan. Para sa isang cultivator. Ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay importante rin. Totoo ba yan? Kung hindi, sino gugustuhin pangit? Mas mataas ng 3 antas kaysa ngayon. Talaga? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Ang mabuting babae ay makakatulong sa cultivator. Para bumilis ng 3 hanggang 4 beses ang cultivation. Kung hindi, bakit tinawag na dual cultivation? Meron ba talagang ganong kabutihan? Pero wala akong nagugustuhang dalaga sa barangay. Tagal ko nang alam ang iniisip mo. Hindi ka na bata. Panahon na para bumaba ka ng bundok at maglibot. HMP. Dalhin mo ang sulat na ito sa kaibigan ko. Ano kinalaman nito sa mga babae? Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat para sa'yo. Kung hindi, paano ako magiging dakilang master? Hoy, sandali, ikaw ang kausap ko. Lolo, Lola, sang-ayon ba kayo sa kontrata? Alam nyo, kahit patas man o hindi ang kontratang to, ilang kumpanya sa syudad ang nangangarap nito.
Basta makisama ka kay Young Master Long, darating ang magandang buhay para sa pamilyang Tang. Hindi ba kayo natatakot na gamitin ito ng mga Long para lamunin ang pamilyang Tang? Kapag napangasawa ni Xuehan si Young Master Long, magiging iisang pamilya na ang Long at Tang. Tama na. Hindi ko papayagan si Xuehan. Hoy, hoy, hoy. Mahal, bakit ka nagpakalasing? Pakikisama lang yan. Sumasagana na ang pamilyang Tang ngayon. Maraming kailangang negosyo. Mahal, nasa bahay ka na ngayon. Huwag na nating pag-usapan ang trabaho. Halika, samahan kita. Magpahinga ka na. Halikan mo ako. Kung hindi, mawawalan ako ng lakas. Mahal, magpahinga ka muna. Gagawa ako ng pang-alis ng kalasingan. Huwag kang aalis. Mahal, samahan mo ako. Sige. Sige, mananatili ako. Hay, pero kakaiba ka ngayon. Mas malambing ka kaysa dati. Hindi naman. Nakainom lang konti. Halikan mo pa ako. Totoo nga, pagod na kalabaw. Di nasisirain ang bukit. Ano nang ginagawa ninyong lahat? Ay. Ikaw si Xuehan, di ba? Ay, Ate, hindi yun ang iniisip mo. Gusto kong magdiborsyo. Mahal, hindi ganon ang akala mo. Li Bufan, kapatid ko siya sa dugo. Paano mo nagawa yon? Hindi ko talaga siya nakilalang si Xuehan. Nang isuot niya damit mo, kamukha mo talaga siya. Napansin kong may kakaiba sa inyong dalawa kanina. Pinagsikapan kong isipin na maganda relasyon. Umalis ka sa paningin ko. Mahal, maniwala ka sa akin. Kung mayroon man ako sa kanya, mabagsakan sana ako ng kidlat. Pipirma na ako ng diborsyo bukas. Hay. Naku naman. Pasensya na, bayaw. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi sinasadya. Pero sinadya mo, di ba? Wala ka bang gagawin tungkol dito? Hindi ka masaya, di ba? Hindi. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Ni hindi ako umiyak. Bakit ka umiyak? Pinipilit ako ni Lola at tatay na pakasalan si Binatang Long. Isang talunan yun, ni hindi pa ako nakakatikim ng lalaki. Kaya naisip ko, kahit kailanganin kong pakasalan si Binatang Long. Mas mainam na sa'yo ang una kong pagkakataon. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala habang nandito ako. Hindi kita hahayaang pakasalan si Binatang Long. Ano ito? Ritual ito para sa pag-asenso. Kapag may masamang loob na lalapit sa'yo, ipagtatanggol ka nito. Ang pamilyang Tang, pinapakasal si Tang Zihan sa mga gago. Ngayon, atin na ang pamilyang Tang. Haha, Anong nagmamadali? Simula pa lang ito. kahit pakasalan ako ni Tang Zihan, hindi siya basta susunod sa akin. Paano natin siya pakikinabangan? Ano ito, paninlang na pampawala ng kaluluwa? Isang lagop lang ng tubig na pampawi ng kaluluwa. Isang higop lang. At susunod siya ng buong buo sa'yo. Anong gusto mong gawin? Haha. Gawin mo na kung ano man. Hihihi. Maganda itong bagay na ito. Ano? Gusto mong iwan si Bufan? Hindi ako sang-ayon. Hindi ka na makakahanap ng manugang na katulad ni Bufa. Kahit ano pang sabihin mo, titiyakin kong makipaghiwalay ako. Pero bakit naman? Kung may sisihin kayo, sa sarili ninyo magali. Li Bufan, ano ang ginagawa mo dito? Bufan, ano nang ibig mong sabihin sa pagbatok sa amin? Ako mismo ang nagpayag na pakasal si Xue mo sa'yo. Ngunit wala kang pakialam kay Xuehan. Nasubukan mo na bang isipin kung paano ang buhay ni Xuehan? Anong kinalaman ni Xuehan dito? Malaking kinalaman at importante ito. Kitang-kita ang pagmamahal ni Xue mo kay Xuehan. Kita naman ng lahat yan. Kaya umaasa lang siya na maging mas masaya ang buhay ni Xuehan. Pero paano ang katotohanan? Wala talagang malasakit sa kanya. Ginagamit niyo siyang parang kasangkapan. Sinusubukan niyong samantalahin siya. Kahit mukhang masaya si Xue mo ngayon. Pero nakikita niyang pinababayaan pa rin ang kapatid. Iyan ang ikinalulungkot niya, kaya gusto niyang makipaghiwalay. Para muling makasama ang kapatid. Xuemyu. Ganoon ba? Siyempre, naiintindihan kong mabuti ang nararamdaman niya. Kaya dapat huwag pakasal si Xuehan kay Long Xiao. Sa pagsusuri ni Bufan. Makatwira naman talaga. Tungkol naman dito. Pag-isipan muli natin ito. Hindi, Lola, gusto kong makipaghiwalay. Sinabi ko nang repasuhin ang sitwasyon ni Xuehan. Bakit kailangan pang makipaghiwalay?
Huwag kang aalis. Umalis ka nga, kahit naman bola ka pa sa lola at tatay. Hindi kita patatawarin. Mahal. Huwag mo akong tawaging ganyan, Libufan. Nakakasuya ka talaga. Tang Suemu, ako si Libufan, nanunumpa sa langit. Kung may masamang balak man ako sa'yo, mamatay akong walang lupang libingan. Nababaliw ka na ba? Hindi, gustong-gusto ko lang sabihin. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan sa amin ni Xuehan. Ang tagal nating hindi nagkita. Zihan. Sino bang may gusto kang makita? Huwag kang masyadong mabagsik. Alam ko ang nangyari sa'yo. Naaawa talaga ako sa'yo. Anong ikinakaawa mo sa akin? Bakit si Zumo lang ang laging may lahat ng maganda? Bakit siya ang palaging may karapatang pumili? Habang ikaw ay ipapakasal sa mayamang sawi. Naiintindihan mo ba talaga ako? May itatanong lang ako sa'yo. Gusto mo bang ikaw lang ang nasa puso ni Libufan? Anong magagawa mo tungkol dyan? Basta inumin mo itong basong ito. Ang unang taong hahalik sa'yo, ay lubusang mai-inlove sa'yo. Ito ang tinatawag na tubig pagsinta. Hindi mo ako niloloko, di ba? Kung gusto kong lokohin ka, nabali na sana ang kamay ko noon. Kung talagang may lakas loob akong gawin, papatayin talaga ako ni Libufan. Hindi ako kulang sa babae. Bakit ko pahihirapan ang sarili ko? Bukod pa, binigyan ako ng bayaw ko ng panlinis na dasal. Wala dapat problema dito. Ha 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 ha. Tang Zihan, bakit ang tanga-tanga mo? Naniniwala ka talaga sa tubig pagsinta? Makinig ka. Tingnan mabuti. Ito ang tubig na panghinangot ng kaluluwa. Gusto kong maging ganap kang manika ko. Ha 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 ha. Arg. Anong arg? Paninding asindikado. Hindi mo mahawakan, di ba? Si Libufan na yon. Sinisira na naman ang kapalaran ko. Bumalik na tayo sa pamilya ta. Ano man ang marinig mo, isulat mo lahat, iulat mo sa akin. Ano? Ulitin mo. Naisip ko na ang lahat. Gusto kong pakasalan si Long Xiao. Xuehan, baliw ka ba? Alam mo bang basura talaga si Long Xiao? Nilason ka na nga noon. Alam ko, pero kung pakakasalan ko siya, malaking pakinabang sa angkantang. Kung talagang ganun ang mangyayari, payag ako. Xuehan, yan ba talaga ang iniisip mo? Oo. Hindi ako nakatulong ng malaki sa pamilya. Ngayon may magagawa na ako. Siyempre hindi ko sila pababayaan. Haha, lumaki na ang ating Xuehan. Diyan ka nga, hahaha. Bakit ka walang imi? Ano bang sasabihin ko? Lahat ng salita galing mismo sa bibig niya. Kung mapahamak siya kay Long Xiao, karapat-dapat yon. Noong hinahawakan ko si Xuehan noon, bakit hindi ka ganyan katigasin? Anong kinalaman nitong dalawang bagay? At may inilagay akong pananggalang kay Xuehan. Wala siyang dapat katakutan kay Long Xiao. Dahil pumayag na si Xuehan, usapan natin ang kaarawan ni Lola. Ngayong taon, bukod sa pamilya Tang, anyayahan din natin ang mag-amang Long. Ano? Dati hindi dapat sila imbitahan. Pero mayong papakasal na si Xuehan kay Long Xiao. Magkakapamilya na tayo, di ba? Tito Tang, may oras ka ba ngayon? Opo, binibini. May kailangan po ba kayo? Nais kitang ipakilala sa isang tao. Miss, nasaan na tayo? Nandito tayo para mag-usap. Hindi, masyadong pangkaraniwan yang mga yan sa mall. Paano ko ito maipagmamalaki? Miss, subukan kaya natin sa kabilang mall. Nakatatlong mall, ano pa bang makikita rito? Pinakamahal na nga ang nabili natin. Tama ka dyan. Kung magugustuhan ni Lola ang regalo ko, maihahabol pa ni Xuemu ang pagmamalaki. Baka patawarin na niya ako. Pero ano kayang bagay ang ibibigay ko? Maupo na kayong lahat. Naway magtamo si Lola Tang ng kayamanang kasinlaki ng dagat silangan, at mabuhay ng kasantagal ng bundok timog. Sisikapin naming ni Zihan. Na mapasayo na ang apo sa tuhod, hahaha. Marunong talagang magsalita sila. Magaling po kayong nagpalaki kay Il. Napakagaling naman, hahaha. Hindi naman kasi palaging seryoso yang bata, pero nag-iba kapag importanteng okasyon. Hindi naman ito angkop na damit ng manugang. Talaga namang malayang-malaya siya. Hahaha, totoo ba? Hoy! Dali, ilabas na ang inihandang regalo para kay Lola. Ayun na po, tatay.
Ito ay nagniningning na perlas. Tama po, Tito. Ito ang matagal nang nawawala. Na perlas na pinag-aagawan ng mayayaman. Lagi raw pong pinapangarap ni Zihan ito, kaya nagsikap po ako. Haha. Ang mahal naman ito, di ba? Hindi naman po mahal yan. 100 milyon lang po yan, Lola. Regalo po namin ni Zihan bilang paggalang. Hihihi. Nagtataka ako, ano kayang regalo ni Buffon para kay Lola? Ayan na nga ang sinasabi ko. Sige, handa na ako. 3 karayom ang dala ko. Haha, Buffon. Hindi naman maganda yan, di ba? Kahit na nailigtas mo ang buhay ni Lola. Hindi naman pwedeng karayom lang ang regalo. Nga. Kung ako yan, magagalit ako. Hahaha, malawak ang puso ni Lola. Buffon. Karayom lang talaga ang dala mo. Tapusin ko muna ang sasabihin ko. Panlabas lang ang halaga ng kayamanan. Kapag ipinikit mo na ang iyong mga mata, wala kang madadalang kahit ano sa hukay. Fan, bantayan mo ang iyong pananalita. Kaarawan na yon ni Lola. Sige, diretsyo na ako. May iba't ibang gamit ang 3 karayom na ito. Nakaka-interes naman yan. Ipaliwanag mo nga sa amin. Ang unang karayom ay makapagpabalik ng panahon. Babalik nito ang kutis ni Lola sa 20 taon nakalipas. Ang pangalawang karayom na ito ay lunas sa lahat ng sakit. Titiyak nitong hindi na muling magkakasakit si Lola. Paalam na sa ospital. Ang pangatlong karayom ay pampahaba na. Hindi ba't mas mabuti ito sa siramong perlas? Sino ang hindi makapagsasabi niyan? Epektibo ba talaga yan? Kung hindi, ikaw dapat ang magpakita muna. Subukan mo, di naman ako abala. Bakit hindi mo subukan ngayon mismo sa akin? Ang una rito. Ina, ang buhok mo'y naging itim na. Ay. Tutu. Naku, Buffon, ang galing mo. Maliit na salamang ka lamang. Ito ang pangalawang paraan. Diyos ko. Nawala lahat ng pananakit sa mga kasukasuan. Hoy Buffon, ang husay mo talaga. Bilisan mo't bigyan mo na ako ng pangatlo. Ang pangatlong karayom. Ano? Li Buffon, pumatay ka ng tao. Impossible. Bakit mo pinatay si Lola Kang? Ano ang pakay mo? Hindi pwede. Walang laso ng mga karayom ko. Gusto kong makita ang bangkay. Mamamatay tao, binabalaan kita. Ang bangkay ni Lola Lita. Habang nandito ang pamilya, hindi ka pwedeng gumawa ng masama. Hindi ako mamamatay tao. Kailangan ko lang makita ang bangkay. Malalaman ko ang katotohanan. Ako ang pumatay kay Lola Ta. Ikaw ang mamamatay tao. Umalis ka na, ayoko nang makipagtalo. Ginoong Long, ano ang nangyayari? Li Buffon, ano ang ginawa mo? Li Buffon, pinatay mo si Lola Ta. Ngayon naman ako ang gusto mong patayin. Tatay, papatayin mo ba kaming lahat? Hindi, ano? Hindi ako ang pumatay. Umalis ka. Ano? Umalis ka na dito. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Dapat siyang managot. Tatay, ayokong makita pa si Buffon. Li Buffon, narinig mo Siksu. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa pamilya Ta. Ginoong Long. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Kung hindi ako nag-ensayo nitong mga nakaraang taon, ako sana ang tauhan ni Li Buffon ngayon. Sumo. Kahit anong mangyari. Una, ilipat natin ang bangkay ni Lola Tang. Sa tamang lugar. Huwag gagalaw. Ako na ang bahala sa bangkay ni Lola. Inay, walang kapintasan ng plano mo. Mukhang mas masahol pa kay Li Buffon sa pag-iyak. Ha ha ha. Si Li Buffon ay hamak na tao lang, malayo siya sa akin. Tandaan, ang layunin natin ay ang kamkam ng pamilya Ta. Kalahati na ang plano. Ang krimen ng tagapamahala sa pamilya Tang. Mas madaling ibagsak si Tang Zumo. Lasonan lang ng basta. Saglit na lang ito. Gago. May nalason na sa pamilya Tang. Pinalayas na si Li Buffon sa pamilya Ta. Ngayon kung lalason pa tayo. Hindi ba't linisin ko pangalan ni Li Buffon?
Huwag na tayong maglason. Kailangan pa rin gamitin ang lason. Pero humangin na. Hayaan si Tang Xuehan. Natapos na ba niya ang trabaho? Pinadala ko na siya. Sunu. 3 araw ka nang gising. Magpahinga ka na. Opo, ate. Sa madaling araw, ililipat si Lola sa punerarya. Dapat ka munang matulog. Bukas ang pinakamabigat na haharapin. Magpapahinga na ako. Tatay Xuehan. Alagaan niyo po si Lola. Tatay, dapat ka na ring magpahinga. Alam kong hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Hahaha, aray. Sunu. Narito ako para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Lola. Sasabihin mo bang ako ang may kasalanan sa kanya? Bakit ko pa siya ililigtas noon? Anong balak mong gawin? Ginoo. Nasindihan na ang pampakalmang insenso. Ingatan po ninyo ang inyong kalusugan. Ate, bakit nandito ka? Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko si Lola. Hindi ko kayang iwan si Lola. Xuehan, hayaan mo akong manatili kay Lola ngayong gabi. Naiintindihan ko. Pero ate, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Tuloy ka. Maghanap ka ng ebidensya. Kung hindi, naniniwala pa rin akong ikaw ang pumatay kay Lola. Huwag kang mag-alala. Hindi naman basta titulo lang ang doktor na to. Tiyak kong mahahanap ang katibayan. Itay, hindi ba't sobra na ang pakikipagtulungan natin sa pamilyang Long nitong mga nakaraan? Nakialam na ang pamilyang Long sa maraming pribadong industriya. Si Elong ay isang tapat na tao. Pagkamatay ng lola mo, madalas pa rin siyang dumalaw sa akin. Hindi problema ang magbigay sa kanya ng ilang ari-arian bilang kaibigan. Ngunit Itay, kung magpapatuloy ito, ang pamilyang Tang ay magiging sangay na ng pamilyang Long. Ang kasal ni Xuehan at Binatang Long ay halos desidido na. Ang mga Long at Tang ay parang isang pamilya. Itay, bakit lubusan ang tiwala mo kina ama at anak na? Hindi mo ako pinapayagang magtiwala sa kanila. Gusto mo bang magtiwala ako kay Libufan, ang mamamatay tao? Itay, ayos ka lang. Itay. Itay. Tatay. Bayaw, paano mo nalaman na narito ang katawan ng butler? Ikaw ang nagpadala sa kanya, hindi mo ba alam? Inilalagay ko ang lahat sa panganib. Nahanap ko na. Ano ito? Ito ang pangpatay na ginamit sa lola mo. Sa selebrasyon ng kaarawan, ginamit ng butler ang karayom na ito para mag-inheksyon ng lason sa katawan ng lola mo. Kaya niya ako pinaglayo sa katawan ng lola mo. Ay takot siyang mapansin ko ang marka ng karayom sa balikat niya. Sa paglalagay ng gamot, madaling maitatago ang marka ng karayom. Sa ganito, walang matitirang ebidensya. Buti na lang nasumpungan ko agad pagkatapos maglagay ng pomada. Kung naghintay pa ako ng 2 araw, wala nang matitirang bakas. Nais kong lipulin ang pamilyang Long upang maghiganti para kay Lola. Huwag kayong padalos-dalos. Hindi sila kasing simple ng inaakala nyo. At may mga lihim pa ang taong iyon. Xuehan, malubha na ang ama mo. Anong nangyari kay Itay? Hindi ko rin alam.
Kanina pa ay maayos siya, tapos bigla na lang naging ganito. Tingnan ko. Libufan. Bakit nandito si Libufan? Paalisin mo siya. Itay, kayang gamutin ka ni Bufan. Siya ang pumatay sa lola mo, at ngayon ako naman ang gustong patay. Ayaw ko nang makita siya muli. Suehan, dalhin mo na si Bufan palabas. Kailangang patahanin si Itay ngayon din. Pwede akong umalis. Ngunit hindi ako ang pumatay kay lola. Nasa labas pa ang tunay na kriminal, at nakakalusot sa parusa. Kung hindi ka pa rin maniniwala sa akin, malalagay sa peligro ang pamilyang Tang. Kahit mamatay ang buong angkan ng mga Tang, hindi kita hahayaang sumaklolo sa amin, Libufan. Bufan, umalis ka na agad. Bayaw, huwag kang magalit. Hindi alam ni Papa ang katotohanan. Kapag medyo gumaling na siya, sasabihin ko na lahat sa kanya. Paano ako magagalit sa kanya? Ako ang manugang ng pamilya Tang. Siya rin ang tatay ko, pero Pero, sa mga napansin ko kanina, napakasama ng kalagayan niya. Kung hindi maagapan, baka hindi siya makaabot ng 3 araw. Walang dapat polen sa paligid. sasabihin ko na sa ate ko. Oy, tingnan ninyo kung sino to. Ang mamamatay tao, si Libufan. Pangahas mo at nagpakita ka rito. Paano ka nakakapagpakita dito? Gusto talaga ng pamilya Long na lipulin ang mga Tang. Hoy, Libufan. Anong balak mo? Nasa ospital tayo, alam mo ba? Ospital to, kaya pwede to. Babasagin ko hanggang mamatay ka. Tutulungan ka naman nila. Tapos ulitin natin. Hoy, hoy, hoy. Tatay, si Libufan. Grabe na siya mang-asar. Tingnan mo ginawa niya sa kin. Ni hindi nga niya pinapasok ang mga bulaklak. Oo nga. Ni simpleng bagay di niya magawa. Ano ba talaga ginagawa niya? Pero, nasa entrada si Libufan. Ano magagawa ko? Hindi ko siya kayang labanan. Mukhang ako na mismo ang pupunta. Tang, pare, ang sama ng itsura mo. Espesyal akong bumili ng bulaklak para sa'yo. Huwag mo akong sisihin, ha? Ako na ang bahala sa pamilya Tang. Alam kong tama ang hinala ko. Marunong ka pala ng martial arts. Ngayon mo lang naisip. Huli na, bakit mo gusto saktan ng pamilya Tang? Mali ang akala mo. Ikaw ang nanira sa pamilya Tang. Hindi ako yon. Ikaw ang tunay na mamamatay tao. Sa puntong ito, lalaban ka pa rin? Ahahaha, ang landi mo at mandaraya, hindi napapagod ang sundalo sa panloloko. Libufan. Mamamatay ka rito ngayon. Suwerte mo. Bufan, anong nangyari sa'yo? Libufan, may problema ba? Hindi pa nagigising si Bufan mula kagabi. Okay lang, ako na ang bahala sa kanya. Mahal, gising ka na. Sumew. Mahal, nalaman ko kay Xuehan ang lahat ng nangyari noon. Alam ko rin kung sino ang pumatay kay Lola. Hirap na hirap ka nitong mga nakaraang araw. Walang anuman. Basta masaya ka. Kaya kong gawin ang lahat. Ang galing mo. Kanina paano wala kang lakas? Ngayon gumaling na ang mga sugat mo. Dahil sa'yo. Bakit naman? Para sa mga cultivator tulad natin, may paraan para bumilis ang pag-unlad. Ito ay tinatawag na dual cultivation. Hindi lang mabilis magpapalakas, pwede ring magpagaling ng sugat. Di ko inakalang ganito kalakas ang kakayahan ko. May mas makapangyarihan pa dyan. Ano yon? Eto kasi. Hindi ko sasabihin. Nakakainis ka. Paano ko lulunasan ang lason sa tatay ko? Pwede mo naman sabihin sa akin, di ba? Para mapatid ang sumpa, kailangan ng tamang teknik. Para malunasan, hanapin mo ang naglason. Kailangan ko pa sikswehan. Saan ka ba nagpunyagi nitong mga araw? May sakit si tatay. Abala ko kay ate sa pag-aalaga. HMP. Anong pakialaga sa matandang yun? Patay na rin naman siya. Sige na. Wisikan mo ng pollen ang ilong ng matanda. Aray. Tay, di ka ba napapagod magdala ng susi araw-araw? Ano ba alam mo? Ang kwartong nakakandado nitong susi, sa loob. Nandoon ang yaman ng angkanlong. Pati mga sikreto para kontrolin ang pamilya Tang.
Sino ang mapangahas na nandito? Hoy! Hoy, Li Bufon! Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Matagal na kitang gustong kausapin, Young Master Lo. Ano bang pag-uusapan natin? Bitawan mo ako. Mag-ingat ka, papapatayin kita kay tatay. Doktor ako, normal lang na may dala akong wrench, di ba? Hoy! Tang Zihan, anong ginagawa mo dyan? Bilasan mo ako kalagan. Ako ang amo mo. Ano ang sinabi mo? Long, nalunasan ko na ang tubig may lason. Matalino ka. Kaya ngayon, makikipag-usap ka ba? O mas gusto mong magkaproblema? Usap. Kausap tayo sa anumang gusto mo. E di mag-usap tayo. Inilagay mo ang bagay na yon sa kwarto ng biyanan ko. Ito ang gumawa sa tatay kong maging ganito. Yeah, pero ayos lang. Mawawala din ang lason sa tatay mo. Naniniwala ako. E di simulan na natin. Li Bufon, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Bayaw mo ako. Ito ang bayaw. Hoy, huwag masyadong seryoso. Wah! Mahal. Okay lang ako dito. Nagpapakabait ang tarantadong iyon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hoy, Eh, hindi ako makapaniwalang nagpatali kayo sa basurang to. Tang Zumo, may nararamdaman din ako sa'yo noon. Sayang lang, pangit ng taste mo. Haha. Sabihin mo. Hindi ba mas maganda sumama ka na lang sa'kin? Si Li Bufon na walang silbi. Hindi kanya kayang protektahan. hahaha. Hahaha. Wow, ang dami mong nabanggit na uri ng lason. Alin ang pinakamapanganib na lason? Narinig mo na ba ang kwento ng paggagamot sa buto ni Guan Yu? Kung nasa ibabaw ng buto ang lason, may pag-asa pang malunasa. Pero paano kung umabot sa utak ng buto? Talaga bang may ganitong uri ng lason? Ito ang lason na walang panlaban. Walang gamot sa buong mundo na makakapagpagaling nito. Isang paraan lang ang pantanggal. Ano? Ang 7-star lamp para pahabain ang buhay. Subalit, kakaunti lang ang may kakayahang gawin ito. Tang Zumo. Huwag mo akong sisihin. Hahaha. Ah, Li Bufon, bakit nandito ka pa? Tatay, hanggang kailan ka magugulo ang isip? Bayaw, ito'y para iligtas ka. Iligtas ako. Tingnan mo. Ito ang aking siyanghe. Paano ito napunta dito? Ang siyanghe na ito ang Samira sa'yo. Ang mag-amang Long, simula't sapol, gustong wasakin ng pamilya Tang. Biyanan, pakalmahin po ninyo ang sarili. Pag-isipan ninyo. Kanino makikinabang sa pagkamatay ni Lola at pagkalason sa inyo? Kasalanan ko ba talaga? Hindi pa huli ang lahat para umintindi. Suehan, tawagan mo ang kapatid mong ligtas ka. Pasayahin mo siya sandali. Biyanan, naghanda ako ng halamang gamot para sa inyo. Hindi ko makontak ang ate ko. Naku, Ate, nalasan ba siya? Magsalita ka, bayaw. walang sakit, walang sintomas. Matatag ang tibok ng puso. Pero mukha siyang bangkay. Ito ang tinatawag na pighati ng immortal. Ano ibig sabihin noon? Kahit immortal ay mababagabag nito. Namatay ang tatay ko sa lason na ito noon. Kaya pala siya ang pumatay sa tatay ko. Dapat noon mo pa naunawaan. Pero paano ang ate ko? Munting Bufon. Kung may tanong ka, tanungin mo ang maestro. Talaga bang walang panlaban sa pighati ng immortal? Siyempre wala. Kung meron man. Di na sana tinawag na pighati ng immortal. Paano kung makaenkwentro ko? Ayokong makitang mamatay ang mga mahal ko. Pero hindi naman imposibleng malinis. Bilis, sabihin mo maestro.
7 araw lang ang bisa ng pighati ng immortal. Sa loob ng 7 araw, mawawala ito sa katawan. Basta makatiis ka ng 7 araw, mabubuhay ka. Pero kaya mo bang magtiis? Ang problema, walang nakakatiis ng 7 araw. Kaya ang 7-star lamp. Ang tanging paraan natin para mag-detoxify. Naiintindihan mo? Suehan, kailangan ko ng mga kandila. Mas marami, mas mabuti. Pupunta na ako ngayon din. Suemu, ililigtas talaga kita. May iligtas ba nito ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala, Suehan. Babalikin ko talaga ang kapatid mo. Naniniwala ako sa iyo, bayaw. Walang dapat manggambala sa akin. Kung hindi lang si Sumu. Pati ako ay mapapahamak. Huwag kayong mag-alala. Iingatan ko kayong lahat. CJ. Naway gabayan tayo ng mga Diyos. Ama, gabayan mo kami. Dapat kong ibalik si Sumu. Hoy. Ano? Papunta na ako dyan. Ikaw na lang ang apelyido. Huwag kang magmalabis. Anong problema mo sa akin? Walang pinuno ang pamilyang Tang ngayon. Nagkagulo na ang buong kumpanya. Sa ilalim lang ng pamumuno ng aming Long. Makakapanatag ang inyong Tang. Tigilan mo ang kalokohan. Wala kang pakialam sa amin. Tang Zihan. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? 60% ng negosyo ng inyong Tang ay sa aming Long family nakadepende. Ang aming Long family, ang pinakamalaking supplier na ninyo, para na rin tayong magkapatid. Nakakadiring maging magkamag-anak kayo. Hoy, Zihan. Huwag mong pagtawanan si Jilong ng ganito. Kailangan talaga natin ng pamilyang Long. Bumabagsak ang stocks ng pamilyang Ta. Kung walang suporta ang pamilya, mababangkarot tayo. Narinig mo ba? Gusto talaga naming tulungan ng mga Tang. Inaapi mo lang ako dahil mahina ako. Kung nandito ang ate ko, sino ang maglakasang magsabi niyan? Tawagin mo nga kaya ang ate mo. Nasaan na ba siya? Sa ganitong mahalagang okasyon, bakit wala siya? Hindi naman siya magkakaproblema, di ba? Ahahaha. Naku, may nangyari. Zihan. Paano ang ganito? Dapat talagang pakasalan mo ako. Kahit man lang sakaling makuha ang inyong angkantang. May tuturing ka pa ring mayamang dalaga. Haha. Tang Zihan. Bantayan mo ang asal mo. Kung hindi, sa susunod na segundo, mawawalan ka ng lahat. Gago, ano ng karapatan ng angkanlong? Tay, kakabangon mo pala. Huwag kang magalit. Kasalanan ko lahat, paulit-ulit akong pinaalalahanan ni Bufa ni hindi ko siya pinagkatiwalaan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang patay na ako. Tunay ang pagmamalasakit ni kuya sa angkan nating Tang. Sana malagpasan ng ate ko ang mahirap na panahong ito. Ang malaking pamilya natin, namumuhay ng masaya. Hay, Mahal. asawa, huwag kang gagalaw. Tiisin lang natin ang ilang araw na ito, mawawala na ang lason sa katawan mo. Pasensya na, mahal. Ako ang nagpabaya. Hindi mo kasalanan, kasalanan ng gago sa angkanlong. Balang araw, babaliin ko ang mga binti niya. Asawa, ano nang pinagtatawanan mo? Wala, swerte lang talaga ako sa'yo. Pinakamalaking biyaya ko to. Mahal kita, mahal. Ngayon mo lang napansin kung gaano ako kabuti. Mukhang hindi pa rin ako sapat. Ang kulit-kulit mo. 4 na araw nang nawawala sina Tang Suemu at Li Bufa sa anumang kalagayan, buhay man o patay, kailangan nating makita sila sa 3 araw. Kailangan nating makita ang bangkay kung patay sila. Kuya, iniwan ko ang pagkain sa pinto. Kumain ka ha. Sige, magpahinga ka rin. Ang galing mong humanap ng gulo. Mahal, okay ka lang. Ay. Huwag kang mabahala, mahal. Huwag kang matakot kapag kasama mo ako. Hahaha, naku, Li Bufan.
Sa totoo lang, hinahangaan kita. Kung tatawagin mo akong ninong, baka payagan kitang umalis. Maaari na rin akong maging ninong mo. Minsan, kailangang matututong yumuko. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, tigilan mo na siya. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Anong may bibigay mo sa akin? Ahahaha, nakalimutan kong paalalahan ka. Halos akin na ang pamilya ta. Libufan, tatanungin kita ng isang huling beses. Gusto mo bang maging anak sa binya? Hindi ko kailanman tatanggapin ang pumatay sa ama ko. Maging ninong ka na lang, ang pumatay sa ama. Ay naku. Pasensya na, napakarami kong napatay. Di ko na matandaan kung sino ang amang sandali lang nabuhay. 10 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Lee. Hahaha. Oh. Hindi ko inakalang ikaw pala ang takas noon. Nakakalungkot naman. Mamamatay ka ngayong araw. Bufan. Ha. Sa totoo lang, hindi mo kailangang malungkot. Dahil magkikita rin kayo agad. Hahaha. Long, may tao ba dyan? Nako, anong nangyayari? Alam mo ba kung nasaan si Libufan? Dumating ako batay sa address na binigay niya, Bayaw. Nasaan na si Bayaw? Hoy. Hoy, Master, kumusta na ang sitwasyon? sana nakarating ako ng kalahating araw mas maaga. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Para maging tumpak. Pareho na silang kalahating paa sa tarangkahan ng impyerno. Master, kailangan ninyo silang iligtas. Hindi sila dapat masaktan. Sige, mauna ka na. Si Libufan lang ang may disiplina ko. Kahit hindi mo sabihin, ililigtas ko sila. Isang paraan na lang para mailigtas sila. Nasa iyo ang susi. Ginoong Long. Bakit mo kami tinawag dito? Bilang mga nakatatanda sa pamilya Tang. Sa simpleng paunawa lang na ito, ibabigay namin ang mga pag-aari ng pamilya Tang. Tama ba ito? Una, nais kong sabihin sa inyong lahat. Hindi ito pulong. Ito ay utos, Long. Sino ka ba? Nagagawa mong utusan kami? Hahaha. Sino pa ang tututol? Mga tagapagmana kami ng pamilya Tang. Akala mo susunod kami sa pang-aapi mo. Ang galing ng matandang ito sa pamilya Tang. Hahaha. Matibay ang loob. Anak, gapusin mo silang lahat. Ang pipirma lang sa kontrata ang aalis. Tingnan natin. Kung hanggang kailan matatagalan nyo. Sige, umupo kayo. Nakapag-desisyon ka na ba? Hindi naghihintay ang oras. Nasa iyo na ang desisyon. Maaaring hindi angkop ang triple cultivation. Sa pangkalahatan, nakakatulong ang dual cultivation sa pagpapayabo. Mabilis na paggaling ng sugat. Kung espesyal ang katawan ng babae, mas mabisang epekto ito. Tulad ng kapatid mong si Tang Zumo. Magaling siyang kasama sa dual cultivation. Kaya pinakasalan ng bayaw mo ang kapatid ko. May relasyon ako sa ama mo. Makikinig siya sa akin. Ngunit mamamatay na ang kapatid mo. Wala siyang magagawa. Ngunit ako. Magkambal kayo ng kapatid mo. Mahusay ka rin kasama sa dual cultivation. Ano ang dapat kong gawin? Gigisingin ko ang yin energy sa iyo. Para makapagsimula kayong mag-cultivate ni Bufon. Pag gumaling na ang mga sugat ni Bufon, gagamitin natin ang inyong kakayahan. Para alisin ang lason sa kapatid mo. Sige, naiintindihan ko. Ano pa ang hinihintay natin? Ngunit hindi pa nasusubukan ng method na ito. Ikaw ang una. Baka hindi mo matanggap ang lakas at mamatay ka. Pag-isipan mong mabuti. Hay! Kailangan mong magtiis. Gising na, bayaw. Bayaw. Guro, Suihan, anong ginagawa mo dito? Nahanap ko ang pumatay sa tatay ko. Tumahimik ka, batang walang galang. Pwede ba't suriin muna ang sitwasyon bago magsalita? Ito ay... Aray, Guro, tatluhan ng pagsasanay. hindi ba't ito ilabag sa kaugalian? Kapatid ko sa hipagsikswehan. Anong pakialam kung tama o hindi?
Mas mabuti ito kaysa mawala ang buhay mo. Bakit hindi nararapat, bayaw? Kalokohan. Ang pinakamadaling paraan ay magsama sa isang kama. Bagamat ngayon ay paghawak kamay lang, ngunit sa espiritual na aspeto, pareho lang ito sa pagiging malapit sa tatlong tao. Kaya pala may kakaibang pakiramdam ako kanina pa. Array. Bakit ko naririnig ang boses? Ang koneksyon ay para iugnay ang inyong dalawang kaluluwa. Anong nakakagulat doon? Bilasan mo tiligtas ang kapatid mo. Huwag dagdagan ang pressure. Kailangan mong magtiis. Magpatuloy tayo. Ay, asawa ko. Gisingin mo siya, asawa ko. Aray. Ano na naman ang nangyayari? Simula ngayon. Si Tang Zihan ay magiging kasama mo na rin sa pagsasanay. Noong bata pa ako, hindi ako nagkaroon ng ganitong swerte. Suemu, hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang tayong tatlo'y maging ligtas. Walang saysay ang ibang at payag din si Xuehan. Anong pinagsasabi mo, ate? Epektibo ba talaga itong paraan, Itay? Siyempre, ang ilang isda, dapat mong maramdaman ng dahan-dahan. Huwag matakot, anak. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Yang lalaking apelyidong Long. Nang ahas mga api sa alaga ko. Maghintay lang siya at babawi ako. Guro, tapos na ang mga yon. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan. Pagkaraan ng mga taon, nahanap mo rin ang pumatay sa tatay mo. Buffon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi ako mismo ang gagawa nito. Kung papatayin ko lang siya agad, masyadong madali para sa kanya yon. Gusto kong mawala lahat ng meron siya. Yan ang nararapat sa kanya. Ano? Ang matatanda ng pamilyang Tang, lahat sila ay kontrolado nila. Suemu, kailangan mong gumaling, magpahinga ka rito. Ang iba sumunod sa akin. Tatay, bakit hindi pa sila dumarating? Maghintay ka pa sandali. Hindi ako naniniwalang matagal pa silang makakapigil. Sino yan? Pakawalan mo siya, Libufa. Payo ko sa'yo, huwag magpadalos-dalos. Kung hindi, sasakalin ko siya. Nasa akin rin ang anak mo. Payo ko rin sa'yo, huwag magpadalos-dalos. Bufan, anong klaseng marangal ang ganyang ugali? Walang malinis sa ilalim ng araw. Ikaw pagong, ako pawikan. Pareho lang tayo. Buffon. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras sa kanya. Makinig ka sa akin. Kung hindi mo siya pakakawalan, sisiguraduhin kong magdusa ang pamilyang Long. Iligtas mo ako, guro. Napakababa mo. Gustong-gusto ko ito. Sa kasibulagan ng buhay. Gusto nilang magkaroon ng panibago. Napakalupit mo. Pakawalan mo ako ngayon din. Kung hindi, talagang sasakalin ko siya. Maaari ka nang umalis. Buffon. Hi. Hindi na natin pwedeng ilagay si Xuehan sa peligro. Pakawalan mo siya. Tara na. Aray. Xuehan, ayos ka lang. Okay lang ako. Ah, Nandito ang pangalawang binibini para iligtas tayo. Si Xuehan yan. Pala ang pangalawang binibini. Pero wala rin siyang pakialam sa kumpanya. kung nandito lang ang panganay na binibini, talagang mabubuhay niya ang pamilyang Tang. Lahat, huwag kayong mag-alala. Kaya ng kapatid kong si Tangzo. Kaya ko rin gawin ito bilang si Tang Zihan. Sa pamilyang Tang, hindi tayo mabibigo. Lahat ng ginawa ninyong mga tiyo at nakatatanda, hindi ito makakalimutan ni Tang Zihan. Sa araw nagigipitin natin ang pamilyang Long, iyon ang sandali para sumikat ang mga tiyo. Sige. Lahat ito dahil sa'yo walang kwenta. Anong kinalaman ko dyan? Kung kahit kalahati ng kakayahan ni Libufa, hindi sana ako mapipilit sa ganitong sitwasyon. Hi. Pero si Limufan gumaling sa sugat sa ilang araw lang. At lumakas ng husto ang kanyang kakayahan. Anak. Humanap ng paraan para makuha ang sikreto kasama ni Tatay, ituturing mo ba talaga akong anak? Nang mahuli ako, nabigo ako sa ginawa mo. Anak. Ano nang iniisip mo? Sa ganong krisis, kailangan ganoon ang gawin ni Itay. Dahil alam ni Itay, hindi lubusang lalaban sa iyo si Libufan. Pero kailangan mong intindihin. Lahat ng ginagawa ni Itay ay para ihanda ang daan mo. Anak.
Pagtanda ni Itay. Hindi ba't sa'yo ang angkan nating long? Naiintindihan ko na. Basta't naiintindihan ni Itay. Mabuting nalaman natin. Medyo pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Sasamahan ko muna si ate. Guro, ilang taon na ba tayong hindi nagkita? Dapat tayong magkaroon ng masinsinang usap ngayon. Huuwi. Bufan. Interesante ang sopang ito. Wala kaming ganyan sa amin sa probinsya. Bago ito sa paningin ko. Ito ang bagong lazy sofa ko. Ang lambot. Malambot. Bakit parang hindi komportable? Impossible. Guro, subukan ko naman yung sofa. Baka matagal nang hindi nagamit. Ah, Medyo matigas nga. Aayusin ko lang ng konti. hatsing. Ah. Mas komportable na ngayon, guro. Itay, tulungan mo ako. Babalik na ako sa bundok bukas. Guro, sandali lang. Kakakarating mo lang. Bakit ka alis agad? Hindi ka man lang magtatagal. Marami pa akong aasikasuhin sa kabundukan. Bago ako umalis, may paalala ako sa'yo. Sige po, guro. Kung talagang gusto mong talunin ang mag-amang long, gamitin mo ng maayos ang 3 cultivation plan. Naiintindihan ko po, guro. Nahihiya lang ako kumilos. Gagaw ka, hindi ibig sabihin pasabugin mo lahat. Gawin mo lang gaya ng ginawa mo noon. Nagmamadali ang panahon. Dapat mong pagbilsan ang pag-unlad mo. Sige, guro, alam ko na. Hay, Mabuti, magsimula na tayo. magsimula na tayo. Mahal, huwag kang mag-overthink. Sikswemu at Suihan. Anong ginagawa niyong lahat? Ay. Ayoko na. Ang kapal ng mukha. Bayaw. Bayaw. Ay. Hindi niyo alam ang nangyari, di ba? Bayaw. Ang landi mo. Paano ko malilimutan ang dual cultivation? Ikaw talaga, Libufan. 2 babae ng sabay. Masyado ka ng masaya. Tay, kung babae ang hanap mo, tutulungan kita. Huwag mo nang isipin ang 2, kahit 10 pa, kakayanin. Pero hindi pwedeng ordinaryo lang. Kapag ang cultivator ay may maruming babae, masisira ang kanyang cultivation. Nakahanap si Libufan ng magandang partner. 2 babae pa ng sabay. Tay, kung ganito, kukunin ko sina Tang Zooming at Sihan. Paglaruan mo hanggang gusto mo. Huwag na. Hindi to ubra sakit. Espesyal ang katawan ko. Una kong beses to, kasama ang 2 babae sa romantic dinner. Mahal, sabi nila pangarap ng lalaki ang kambal. Totoo rin ba to sa'yo? Ganoon ba talaga ako kasyalo? Ako si Libufan. Hindi ko kasundo ang sugalan at droga, isang marangal na binata. Pero si Bayaw, walang banggit ng sex. Ngayon, sabay-sabay tayong kumakain. Idea ko too. Mahal, seryoso ang sasabihin ko. Sige, sabihin mo. Sino talaga ang gusto mo, ako o sikswehan? Man ako man o sikswehan. Ayaw namin sa ganitong malabong relasyon. Bayaw, gusto talaga kita. Pero hindi ko matanggap ang sitwasyon natin. Ang relasyon natin ngayon, hindi ba't purong cultivation lang to? Ang mga panaginip mo ba'y purong malay? Kaya kahit ano pa man, kailangan mong pumili. Kung ate ang pipiliin mo, pagkatapos ng paghihiganti, mag-aaral ako sa abroad. Kung sikswehan naman, pagkatapos ng lahat, hihiwalayan kita. Kaya ang pinili mo ay, Hindi ako makapili. kung hindi ka makapili, siya na lang ang papalit sa... Ano nang ginagawa mo? Hindi ko kayo pairalin. Mahal, miss na kita. Bakit biglaan?
Hindi pa ako handa. Handa sa ano? Hindi naman ito ang unang beses. Mahal kong kapatid, naghihintay ka ng masyadong mabilis. Ate, dahil hindi makapili ang hipag, gamitin natin ang sariling kakayahan. Mula pagkabata hanggang ngayon, kaya kong ibigay ang lahat sa'yo. Pero hindi ko isusuko ang lalaki. Hindi. Ano ba ang nangyayari dito? Ano ba ang pinag-uusapan nito? Siyempre, paligsahan sa pagluluto ito. Kahit hindi ako madalas magluto, naniniwala akong mas masarap ang luto ko. Ano itong bagay na ito? Nakakain ba talaga ito? Kumusta? Hindi ba masarap? Ang sarap na sarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Ako, mas masarap ang luto ko kaysa sa kanya. Inay, sagipin mo ako. Masarap ba talaga ito? Ate, huwag kang mainggit sa akin. Mas magaling akong magluto kaysa sayo. Sunod, sikswihan ang magpapaliwanag sa susunod na hakbang ng plano. Sa ngayon, kontrolado pa rin ng pamilya Long ang negosyo natin. Hindi pa umuunlad ang kalagayan ng pamilya Tang. Kung noon pa man, hindi ko akalain na sikswihan ang magiging tagapamahala. May kakayahan naman talaga siya. Ang totoo, nakafocus lang ang lahat sa'yo. Kung wala ako, baka mas masaya ang buhay niya. Kung hindi dahil sa'yo. Mainip sana ang buhay niya. Huwag na nating pag-usapan ito. Ngayon, hawak pa rin ng pamilya Long ang mga mahalagang impormasyon. Makukuha lang natin yan sa pagpasok sa kanila. Huwag mag-alala, may paraan ako. Ang bagay na ito, kailangan nating humingi ng tulong kay Yaong. Ang tagal na. Li Bufon, sa parking lot ka lang magaling mang hostage. Tigil ang kalokohan. Ha? HM? MMHMM. Hoy, Li Bufon, pwede bang mag-isip ka ng mas maayos? Tigilan mo na ang mga luma mong paraan. Ang kakaiba mo. Sige, tama na yan. Hindi, Li Bufon. Anong balak mong gawin? Pwede bang huwag kang magpalihim? Hindi, ito. Anong nangyayari dito? Di mo alam ang mga paraan ng pagkukunwa. Pamamaraan ng pagbabala kayo ng probinsyano. Gusto mong magpanggap siyang ako? Anong plano mo? Ano talaga ang pakay mo? Yee! Panahon na para gumanti tayo. Sige, bayaw. Ikaw lang ang nakapasok sa Long Group. Isang trabaho lang ang kailangan mo. Kunin ang imprenta ng susi. Pero paano? Madali lang. Nagbabasa lang ng balita. Hoy, pahinga muna. Tara, magtsa tayo. Naku naman. Wala akong magawa. Pasensya na, tatay. Lilinisin ko na agad. Linisin mo ang mesa. Babalikan kita mamaya. Nasaan ang elektrisyan? Sino ang mananagot kung maantala ang trabaho? Opo, pasensya na. Yang Long, hahanapin ko na ang elektrisyan. Dapat hanapin mo ako. Matagal ng bangkarote ang Long family, ha? Nakahanap na ako ng elektrisyan. Dalhin mo na agad siyang magkumpuni. Huwag mo patagilan sa pagrehistro sa pinto. Naabala ang trabaho. Copy, Yang Long. Hoy, pair. Kuya, dumating ka rin. Hindi ako magrerehistro. Sige, wag nang magparehistro. Bilasan natin. Kuya, may tubig ka ba? Nauuhaw na talaga ako. Kukuha ako para sa'yo. Bilasan mong ayusin.
Naririnig mo ba ako, Suhan? Oo, naririnig kita, bayaw. Sinimulan ko ng mag-scan. Magsisimula na akong kumopya. Tatay, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng dumalaw? Bakit ang sipag mo ngayon? Wala lang. Wala, nagbabrowse lang ako. Nagbabrowse lang. Lalo tuloy akong naiinggit sa'yo. Wala yun, tay. Tinitignan ko lang ang kumpanya natin. Matanda ka na para dyan, no? Pasensya na, tatay. Hindi ko na uulitin. Wala ka talagang pangarap. Sandali, tanggalin mo ang sombrero. Tay, may naisip akong paraan. Paraan laban sa mga tang. Aba, sabihin mo nga. Hoy, tungdayuhan, lipat tayo dyan. Nawala ang dokumento ng mga tang sa mga long. Mahirap nang kontrolin ang mga tang. Marami pang baho ng mga long sa dokumento. Bumagsak ang stocks ng mga long dahil dito. Bangkarote na ang mga long. Ay. Nakakaasar ka, walang katapusan. May tumawag mula sa kumpanya. Nakawala na raw ang mga tang sa mga lo. Epektibo pala ang mga dokumento. Ano nang susunod nating gagawin? Harapan na ng 2 tao. Natatakot ako, mahal. Anong kinatatakot? Baka may mawala na naman. Baka hindi mo kayanin. Baka may mangyaring masama. Mahal, di mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pero, bakit bigla kang nagbago? Ang ganda-ganda mo kasi. Nandito pa si Xue-han. Okay lang, bawal lang ingay. Sino yun? Baka hindi marunong magmaneho. Nasaan ang ate ko? Pumasok sa opisina. Pagod ka raw kagabi kaya di ka ginising. Mas malakas pa pala si ate, kaya pa niya kahit ganon. Kulang pa ako. Mas matagal na akong nagpractice sa ate mo. Ay, Haba raw ng pagsasanay. O iba ang nilalaman ng training. Biro lang yan, bayaw. Huwag ka namang magalit. ano na problema mo, Suhan? Di ko alam, ang sakit ng dibdib ko. Ay. Delikado, may nangyari kay Xue mo. Nakita mo ba ang ate ko, bayaw? Buong araw daw siyang di nagpakita sa opisina. Paano mo nalaman may nangyari sa kanya? Nakakaramdam ako dahil magkasama kami sa pagsasanay. Ramdam ko na nasasaktan siya ngayon. Sagutin mo ang telepono. Kamusta, Xue mo? Nasaan ka na? Hindi ako yung Xue mo. Libufan, kung ayaw mong mamatay si Tang Xue mo, pumunta ka rito ngayon din, sa abandonadong pabrika sa probinsya. Bitawan mo ako. Aray! Aray! Ate, Tatay! Tatay! Sagipin niyo ako! Nababaliw ka ba? Anak mo to. Sawang-sawa na ako. Paano naging ganito ang lahat? Kaya karapat-dapat siyang Sa paningin mo, walang halaga si Kingking. Libufan, makinig ka. Para sa kapangyarihan, kayang-kaya kong isakripisyo ang lahat. Tulad ng patayin ko ang tatay mo. Hindi. Tito ang tawag mo sa akin. Ano ang sinabi mo? Magkapatid sa dugo kami ng tatay mo. Kilala ang pamilya namin sa larangan ng medisina. Kaya nating sakupin ang mundo. Pero laging sinasabi ng tatay mo ang tungkol sa pagmamahalan, kapayapaan. Sinisiraan pa nga niya ang mga plano ko. Kaya, ang pagpatay sa kapatid ay parang pagpatay sa sariling anak. Tao ka pa ba? Walang silbi ang emosyon para sa akin. Ang gusto ko ay kapangyarihan. Sisiraan mo rin ako. Ngayon, gusto kong mawalan ka ng lahat tulad ko. hindi. Hindi na kita papayagang kumuha pa. Hahaha, tingnan natin ang kaya mo. Libufan. Gusto kitang pahirapan ng dahan-dahan. Papatayin ko ang magkapatid na Tang sa harap mo. Kaya huwag kang mamatay.
Huwag kang mag-alala, hindi ako maubusan ng oras. Bayaw. Ayos ka lang ba, Bufan? Sumusuko ka na. Hahaha. Noong unang beses kitang nakaharap, may kakaibang lakas kang dala. Parang may mali. At ang sumpa kay Xuehan, tila hindi umaayaw sa'yo. Isang taong pusakal sa kasamaan, dapat may reaksyon ang laman sa'yo. Tumahimik ka. At bigla kong naunawaan. Ano ba talaga tong kakaiba? Libufan, tumahimik ka na. Nakaaral ka ng Sunflower Manual, di ba? Tumahimik ka. At hindi mo naman talaga anak si Long Xiao. Nawala sa'yo ang pinakamahalagang bagay na mayroon ang isang lalaki, kaya sobrang nauuhaw ka sa kapangyarihan. Tumigil ka. Tumigil. Tumigil. Bakit lahat ng pag-ibig, kasal, at manual dahil sa tatay mo? Siya ang sanhi ng lahat ng ito sa akin. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Mas magaling siya sa akin sa lahat ng bagay. Lagi akong parang hindi nakikita sa harap niya. Ayaw kong tanggapin ito. Ayaw mong manatiling anino ng iba. Ayaw mong hindi napapansin ang halaga mo. Naniniwala kang ikaw ang pinakamahusay. Tama. Kaya tinalikuran ko ang lahat ng dignidad ko. Ang gusto ko ay kapangyarihan. Ang gusto ko ay pagkilala. At nakamit ko na yon. Wala kang nagawang totoo. Paminsan-minsan ka lang pumatay at nagnakaw ng pera. Hindi iyan tunay na tagumpay. Tumahimik ka. Mali ka mula pa sa simula. Anong karapatan mong sabihing mali ako? Dahil katulad kita. Lagi kong iniisip na nasa anino ako ng kapatid ko, hindi napapansin. Kaya palagi akong gumagawa ng hanggang sa pagligaw sa bayaw ko, lahat para lang mapansin. Suhan. Pero mali ang ganitong pag-iisip. Kung gusto mong pahalagahan ka ng iba, kailangan mong magsikap ng magsikap, ipakita mo sa iba ang iyong pagsisikap. Huli na ang lahat, huli na. Ano pang silbi ng mga salitang ito? Hindi pa huli kung gusto mong magbago, hindi pa huli sa ngayon, naniniwala ako sa'yo. Suihan. Akala mo ba mababago ako ng ilang salita? Kontrabida ba akong madaling magsis? Minamaliit mo ako, Libufan, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mong tigil ko ang pagsasanay ko, kung hindi, hahaha. Panoorin mo, lulugurin ko siya, bayaw. Huwag mo siyang pakinggan. Lanan, Libufan. Kaya mo bang panoorin kong patayin siya? CJ, gagawin ko ang gusto mo, tigil. Nakangako akong titigil sa pagsasanay. Yaha. Hahaha, tama. Nababaliw ka na ba? Tinigil mo talaga ang pagsasanay mo. Paano may tao kasing tanga mo sa mundo? Walang pusong basura ka. Hindi mo mauunawa ang magmahal sa puso. Basura ako. Basura. 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 Basura ako. Basura. Basura. Pakiusap, tigil na sa pananakit, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Isa kang tanga. Zihan, bilisan mo at umalis ka. Bayaw. Bayaw, alam mo. Suihan. Ito ang una. Ito ang pangalawa, hahaha, Papatayin kita ngayon, hahaha, Libufan. Paalam. Paano yan nangyari? Tinigilan mo siguro ang pagsasanay mo. Mahalaga ba ang pagsasanay? Mahalaga ba ang kapangyarihan? Mahalaga ba ang pera? Paano yan nangyari? Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Tinigilan ko talaga ang pagsasanay ko. Napagtanto ko na walang silbi ang pagsasanay. Kalokohan yan. Paano yan magiging walang silbi, Ashram, dahil sa pagkahumaling mo sa mga panlabas? Na nagdudulot ng panloob na kabuluhan. Sa pamamagitan lamang ng pagbitiw sa distractions, mo mararanasan ang tunay na pagsasanay. Kung may bayad ka, patayin mo ako. Balak ko sanang patayin ka. Pero hindi mapapawi ng pagpatay sa iyo ang kasalanan. Kaya gusto kong pagbayaran mo ang kasalanan mo. Anong gusto mong gawin? Para magsanay para sa iyo. Hindi, Libufan, pumunta ka sa impyerno. Libufan, hindi ka mamamatay ng maayos. Sabi ng doktor, nabaliw siya dahil sa stress. Hindi dahil sa na-stimulate siya. Hindi lang niya kayang harapin ang realidad, kaya pinili niyang tumakas. Pero kahit tumakas siya, pagbabayaran niya ang ginawa niya. Pero paano si Xuehan? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala.
Wala na bang ibang paraan kay Xuehan? Nasaktan siya ng sobra. Kahit ang master walang magawa. Isang himala na lang at buhay pa siya. Kung ganito siya habang buhay, anong gagawin ko bilang kapatid niya? Suemu, huwag kang masyadong malungkot. Kung makakita ako ng kahit anong pag-asa, gagawin ko ang lahat para iligtas si Xuehan. Dapat bumalik ka na at magpahinga. Ako nang bahala dito. Xuehan, natatandaan mo ba? Nung una tayong nagkita, napagkamalan kitang Suemu. Noon, hindi lang kita hinalikan, kinurot pa kita. Napakahiya pag-isipan. Ang fox na bufan, kahit wala akong hiya. Hindi dapat ako manakit ng hipag ko. Buti na lang at walang kang sinabi. Kung sinabi mo sa iba noon, siguro pinalayas na ako sa pamilya ta. Xuehan, alam mo ba? Gusto kong magising ka at kausapin ako. Sabihin mo sa akin ang iniisip mo noon. Pinatakbo mo ako sa 2 restoran. Xuehan, pasensya na. Kung hindi kita hinalikan noon, magiging ganito ka kaya ngayon? Umaga na. Mahal, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi mo alam kung okay ang asawa mo. Araw-araw, gulo-gulo. Sayang at nasayang ang pagsasanay ko. Kung hindi magdurusa si Xuehan. Mahal, hindi mo ito kasalanan. May mga negosyo pa sa kumpanya. Aalis na muna ako. Magpahinga kang mabuti. CJ. Xuehan, kung kaya mo, kaya kong hindi makipagtalik sa kapatid. Ay. Xuehan, sinasadya mo ba ito? Anong sinasadya, bayaw? Naku, Ang paggising ni Miss Tang ay himala. kaya ibig sabihin, posible na muling gumalaw si Xuehan. Ginoong Lee, sa lahat ng paggalang, imposibleng bumalik sa normal si Miss Tang. Okay lang, bayaw. Xuehan, gusto kitang iuwi. Bakit ka nagmamadali? Anong ginagawa niyo dito ng maaga? Lahat tumahimik ka. Bilang mga nakatatanda, makinig kayo. Bababa ako bilang chairman ng pamilya ta. Anong gagawin natin kay Miss Tang? Hindi pwede. Hindi maaasahan ang desisyon na ito. Kakaayos lang ng pamilya Tang. Miss Tang, anong ginagawa mo? Ano ito? Kung pagod si Miss Tang, pwede siyang magpahinga. Seryoso yan. Tama. Desisyon ko na ito. Mula ngayon, anumang bagay ng ta, ay hahawakan ng konseho ng matatanda. Ang Pangulo ay ang aking ama. Miss Tang, seryoso ka ba dito? Seryoso ako. Dapat ko rin gawin ang gusto ko. Paalam sa lahat. Aalis ka na lang. Aalis ka talaga? Kailangan nating mag-usap. Anong pinagsasabi mo? Ito. Anong gagawin natin? Ate, Talaga bang ayaw mo ng posisyon bilang chairman? Gusto mong dalhin ang kapatid ko sa bundok para gamutin. Paano ako hindi susunod? At saka, kung kayong dalawa ay magiging magkatipat, mawawalan ako ng direksyon. sayang hindi ako makakapag-isa sa biyenan kong lalaki. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo palagi. Magkasama tayo magpakailanman. Hintayin nating gumaling si Xuehan. Maglilibot tayo sa buong mundo ng magkakasama.